Nagulat ang lahat sa resulta. Ang guro at mga estudyante ay nagkatinginan, gulong-gulo. Paano nangyari yun? Ang isang dating itinuturing na mahina, ngayon ay lumampas pa kay Wang Dong na nakakuha ng 89 points. Si Wang Dong, galit na galit. Naisip, imposible ito. Isang walang silbing basura tulad ni Lin Tianhao, mas mataas ang score kaysa sa akin. Naalala niya na kahit ang alamat na martial god na si Fang Chandian, ay 101 points lang ang nakuha. Hindi siya makapaniwala kung paano nangyari yun. Sinabi niya, hindi ito tama, baka nag-test siya ulit. Baka, nandaye siya. Mula sa crowd, may sumigaw. Nag-cheat si Lin Tianhao. Sumang-ayon ang ilan. Oo nga, una, 9 points lang, tapos biglang naging 120. Ngunit kalma lang si Lin Tianhao. Naisip niya na, oo, totoo, may malaking pagkakaiba sa resulta. Pero hindi yan daye, ginamit ko lang ang talento ko sa slime ko. Tahimik na nag-isip ang guro. May sense ang sinasabi ng mga nag-aakusa, pero hindi rin basta-basta pwedeng paniwalaan. Muling nagsalita si Tianhao, seryoso, habang lumalapit sa guro, kasama ang kanyang demonic slime. Guro, hindi ako nagdaye. Ngunit dumiretso lang ang guro papunta sa makina, at sinundan ito ng tingin ni Lin Tianhao. Ang screen ng makina ay nagkakaroon ng blur na parang nasira. Tahimik na pinagmasdan ng guro ang sitwasyon. Mapanuri, malalim ang iniisip. Hanggang sa wakas, nagdeklara siya. Walang pandaraya rito. Nagka-malfunction lang ang machine. Si Lin Tianhao ay hindi nandaye. Napabuntong hininga si Wang Dong. Naisip niya na ganun na nga. Ang makina ay nasira, walang paraan para ang talunan na yan ay matalo ako. Kinuha ni Wang Dong ang pansin ng guro at nagtanong, Guro, kung ang makina ay nasira, ano na ngayon ang puntos ni Lin Tianhao? May sumagot agad. Yung first attempt niya, yung 9 points, legit yun. Lahat naman nakakita. Maging si Wang Dong ay tumanggo. Tama, nakita namin, 9 points lang talaga siya sa una. Humarap ang guro kay Lin Tianhao at sinabi, dahil sa aberya sa system, kakanselahin ang kasalukuyang resulta ni Lin Tianhao. Magsusulit siya muli sa susunod. Nagulat si Tianhao. Hindi niya inaasahang papayagan siyang umulit. Samantala, nagngingit-ngit ang mga estudyante. Hindi patas to. Kita naman naming malakas siya. Bakit kailangang ulitin? Pinapaboran lang siya ng teacher. Biglang nagsalita ang guro at sumigaw, tumigil kayo. Ako ang magpapasya rito. Tapos na ang pagsusulit para sa araw na ito. Lahat ng hindi pa nakakapagsulit, kabilang si Lin Tianhao, mauulit ang test pagkatapos maayos ang equipment. May isa pang estudyanteng pasiga na tinawag si Wang Dong, tila may sasabihin. Pero nang matitigan siya ni Wang Dong, bigla siyang natahimik at tinakpan ang bibig. Halatang takot na takot, muling nang asar si Wang Dong. Sinabi niya kay Lin Tianhao na kahit mag-retake ka pa, basura ka pa rin. Isa kang mountain chicken na nangangarap maging phoenix, pero hanggang panaginip ka lang. Humarap siya sa kanyang mga kasama at nagsalita. Fair na, sa unang level dungeon na tayo, sa Black Abyss. Sayang lang oras sa tulad ni Lin Tianhao. Naalala ni Tianhao, ang Black Abyss, isang dungeon para sa mga baguhan. Perfect ito para sa demonic slime ko. Habang papalayo si Wang Dong at ang grupo niya, seryosong tinitigan sila ni Tianhao. Samantala, ini-inspeksyon ng mga engineer ang sirang device. Isa sa kanila ay namangha. Hindi ko akalaing masisira ito ng ganito ng isang estudyante lang. Mukhang may bagong henyo na naman ang paaralan, sagot ng isa. Sa gate, may nakasalubong si Tianhao na isang matandang pari. Tinignan siya ng matanda, may interes sa mga mata. May likas kang kakayahan sa pag-summon, bata, masayang sambit nito sa bida habang nakataas ang kamay. Naguluhan si Tianhao, parang pamilyar ang boses at mga salita. Ako po ba ang tinutukoy ninyo? Tanong niya dito. Ngumiti ang matandang pari at sinabi, interesado ka bang bilhin ang summoner staff? 300 gold lang. Napangiwi si Tianhao.
300. Sa isang ordinaryong kahoy lang. Gusto mo po ba akong pagnakawan? Ngunit sinabi lang ng matanda. Sadyang mababa na yan. Kung iba pa ang bumili, mas mataas pa sana ang singil ko. Pinagmasdan ni Lin Tianhao ang baston at napansin niyang may totoong kapangyarihang nagmumula rito. Napagtanto rin niyang wala talagang summoner guild sa buong mundong ito, kaya ang mga gamit tulad nito ay napakabihira. Mukhang kailangan ko na talagang bilhin to, bulong niya sa sarili. Pagkatapos noon, tumingin siya sa matanda at sinabi, sige na, kukunin ko na ang baston. Ngumiti ang matanda, agad tinaas ang 3 daliri at sinabi kay Lin Tianhao na 300 gold ang halaga nito. Kinuha ni Lin Tianhao ang kanyang pouch, ngunit pagkasilap niya ay nalaman niyang 72 gold na lang ang natitira sa kanya. Sinubukan ni Lin Tianhao na makipag-negotiate upang ibaba ang presyo ng staff sa 72 gold, at pumayag naman si matanda na tanggapin ito bilang deposit. Ipinaliwanag ng matanda na ang perang iyon ay garantiya na hindi na ito ibebenta sa iba, at inutusan si Lin Tianhao na kunin ang isang kayamanan mula sa loob ng Level 1 Black Abyss. Nabigla si Lin Tianhao na tila nahila siya sa isang quest, parang nasa loob siya ng isang laro. Sinabi ng matanda na sa kailaliman ng labyrinth ay malinawan ang lahat, at napilitan si Lin Tianhao na ilagay ang kanyang fingerprint sa kontrata. Pagkatapos itatak ang selyo, pinaalalahanan siya ng matanda na huwag kalimutan ang kanilang kasunduan, bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Lin Tianhao na nag-iisip habang unti-unting bumubuhos ang ulan ng kalungkutan. Habang nangyayari ito, isang taong nagmamasid ang nagtanong kung ano ang ginagawa ni Elder Fang. Sambit pa ng guro na dahil nasira ang test machine, sinuspinde muna ang pagsusulit. Agad tinanong ni Elder Fang ang guro kung kilala niya ang estudyante na yun. Tumingin ang guro kay Lin Tianhao at naalala na ito ay estudyante mula sa kanyang klase, na binanggit ding mahirap ang landas para sa isang summoner. Sumang-ayon si Elder Fang dahil magiging mahirap nga ang landas na pagdadaanan nito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Tianhao sa pasukan ng Level 1 Dark Abyss sa Cold Valley Abyss. Pinag-aralan ni Lin Tianhao ang pasukan at nag-isip tungkol sa mga kondisyon para makapasok. Kailangan daw ng 3 hanggang 5 miyembro para makapasok sa Cold Valley Abyss. Pagkatapos noon, binuksan niya ang Cold Valley Speedrun Leaderboard. Nabanggit din ang Speedrun Leaderboard, kung saan ang makakakuha ng pinakamataas na ranggo ay makakatanggap ng masaganang gantimpala, isang Golden Beginner Chestplate na nagbibigay ng dagdag na depensa at HP. Sinabi ni Lin Tianhao na ang pagkuha niya ng 120 points ay maaaring magbigay sa kanya ng magandang layunin. May mga nagduda kung kakayanin ba niya iyon bilang pinakamahinang kalahok. Muling naramdaman ni Lin Tianhao ang pangungutya ng mga tao sa paligid. Sinabi ni Wang Dong kay Lin Tianhao na hindi naman siguro susubukan nitong pumasok ng abyss, magiging maswerte na lang daw siya kapag nabuhay pa siya ng 10 segundo. Tumingin si Lin Tianhao sa kanila nang may inis, naisip niya na nagtagpo na naman ang landas niya. Sina Wang Dong at ang kanyang mga kasama ay nagsabing mas mabuti pa raw na mag-farming na lang siya kaysa pumasok sa dungeon. Tumugon si Lin Tianhao na mas mabuting huwag siyang pakialaman ng mga ito. Sinabi ni Zhang Yunfei na isang level 1 wood mage kay Lin Tianhao na kailangan ng 3 tao para pumasok ng dungeon. Tapos nagpapanggap pa itong matapang ngayon, tingnan na lang natin kung makakapasok ka. Pagkatapos noon, itinaas ni Wang Dong ang kanyang kamay at sinabi nito na sino ang gustong sumali sa kanila, kailangan ng isang C-rank na warrior at 2 E-rank na mages. Narinig ito ng mga tao sa paligid kaya itinuro ng isa si Wang Dong at sinabi pa nito na isang C-rank warrior ito. Natuwa ang lalaking katabi niya at sumang-ayon, sinabi niyang ligtas na sila ngayon. Nagsimula ng magtipon ang mga tao sa harap ng grupo ni Wang Dong at nag-uunahan sila para mapili na maging kasama. Sinabi ng isa sa mga tao na isa siyang fire mage, sambit naman ng isa pa na isa siyang priest. Meron siyang cold resistance buffs. Pinili ni Wang Dong ang 2 lalaki upang sila ang kanyang maging kasama.
Habang naglalakad papasok ng gate, may isa sa grupo ang nagsabi na ang C-rank warrior nilang kasama ay kahanga-hanga at idinagdag na nais ni Wang Dong na makuha ang mataas na ranggo. Kumpirmado ito ng kanyang kasamahan, na sinabing mabilis silang mananalo at hindi magiging pabigat sa team. Nagtipon ang grupo sa harap ng portal, handa na para sa kanilang pagsubok. Sa paanan ng portal, may kalansay na tumalsik mula sa portal at nakahandusay na ito sa lupa, isang babala kung gaano kapanganib ang misyon. Nabigla ang grupo sa nakita at may isa sa kanila ang nagbabala na kailangang manatiling magkakasama, dahil kung hindi, tiyak na kamatayan ang kahaharapin. Sa kabila nito, masaya pa ring inudyukan ni Wang Dong ang lahat na magpatuloy, puno ng kumpiyansa. Tahimik na pinagmamasdan ni Lin Tianhao ang grupo at pinaghihinalaang may masamang balak sina Wang Dong at ang kanyang mga kasamahan. Sigurado siyang may ilang miyembro sa grupo na baka hindi na makalabas ng dungeon ng buhay. Napaisip siya na mahal ang resurrection, kaya ang pinakamainam na opsyon ay magtagumpay ng walang mamamatay. Bagamat isa siyang S-rank summoner na may pambihirang kakayahan, hirap pa rin si Lin Tianhao na makabuo ng sarili niyang grupo dahil sa mababang tingin ng iba sa kanya bilang isang basura. Tinuro ng isang lalaki si Lin Tianhao dahil nakita niyang isang S-rank ito at sinabihan ng iba na makipaggrupo sila dito. Ngunit sinagot lang siya ng isang mayabang na lalaki na sira ka ba? O kaya naman bulag, isa siyang summoner. S-rank ay walang ibig sabihin. Singit naman ng babae na kala nila nakahanap na sila ng magbubuhat sa kanila. Yun pala ay isang basura lang din na mas malala pa sa kanila, kaya kalimutan na lang nila ito at maghintay ng taong malakas para buhatin sila. Dahil doon, nanatiling nakatayo si Lin Tianhao sa gitna at wala man lang lumalapit sa kanya upang bumuo ng grupo. Di nagtagal habang nakatayo siya sa gitna ng mga tao, napansin ni Lin Tianhao ang isang babae sa gitna ng karamihan, isang E-rank bard na nagngangalang Li Zhu, na halatang matagal nang naghihintay ng makakasama sa isang team. Lumapit si Lin Tianhao at kinausap ito. Tinanong niya si Li Zhu kung gusto ba nito makipag-team up sa kanya. Bigla na lang namula si Li Zhu nang mapagtanto niyang iniimbitahan siya ng isang S-rank summoner. Ipinaliwanag ni Lin Tianhao na nais niyang lumahok sa kompetisyon ngunit hirap siyang makahanap ng mga kakampi. Sabay noon iniabot niya ang kanyang kamay kay Li Zhu. Habang pinagmamasdan ni Li Zhu si Lin Tianhao, napaisip siya, isang S-grade summoner na gustong umakyat sa leaderboard. Imposible, pero, ang gwapo niya talaga. Sayang naman kung palalampasan ko tong pagkakataon. Kaya't napagdesisyonan ni Li Zhu na sumali na rin sa koponan ni Lin Tianhao. Nagkamay sila bilang tanda ng kanilang kasunduan, at agad silang binati ng sistema para sa matagumpay na pagsali ni Li Zhu sa team. Sabi ni Lin Tianhao, simula ngayon, teammates na tayo. Kasunod noon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, at ganun din si Li Zhu. Matapos ang maikling pagpapakilala, sinabi ni Lin Tianhao kay Li Zhu, pagpasok natin, ako na ang bahala sa mga halimaw. Gawin mo lang ang lahat para manatiling ligtas. Naantig si Li Zhu sa malasakit ni Lin at nangakong hindi siya magiging pabigat. Napagdesisyonan nilang kailangan pa nila ng isa pang kasapi sa grupo. Sa mga oras rin na iyon, lumingon ang ilang tao sa isang magandang babae na naglalakad papalapit sa kanila. Ang babaeng ito ay nagngangalang Su Qing-er, isang A-rank druid na agad nakakuha ng atensyon ng karamihan. Nakilala ni Lin Tianhao si Qing-er bilang isa sa mga sikat na estudyante sa kanilang paaralan. Nang malapit na si Qing-er, bigla niyang napansin si Lin Tianhao at napaisip siya, hindi ba't si Lin Tianhao yan? Ang kilalang kulelat sa school natin. Naging summoner siya. Sa puntong iyon, lumapit siya kay Lin Tianhao habang naglalaro sa isip niya ang tanong, isang trash tier summoner class. Paano kung makipag-team up ako sa kanya? Samantala, si Tianhao ay pawis na lang, litong-lito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, tila inutos ni Qing-er na isama siya sa team, dahilan para magalit ang ibang lalaki sa paligid. Ang mga lalaki sa paligid ay napuno ng galit dahil mas pinili ni Qing-er na sumali kay Lin Tianhao.
Si Lin Tianhao naman ay hindi pa rin alam kung bakit gusto nitong sumali sa kanya. Kumpiyansa si Ching-er sa kanyang desisyon, at ipinahayag ito ng may buong pagtitiwala kay Lin Tianhao. May ilang nakapaligid na naiinis sa desisyong iyon at nagtaka kung bakit isang summoner ang pinili ni Ching-er, ngunit agad silang tiningnan ng masama ni Ching-er at sinabing kasama na siya sa team ni Lin Tianhao ngayon. Sa wakas, sina Lin Tianhao, Li Zhu, at Ching-er ay sabay-sabay na pumasok sa dungeon. Habang naglalakad, tinanong ni Lin Tianhao si Ching-er kung ano ang nagtulak sa kanya na sumali sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Ching-er na gusto niyang magtagumpay at kailangan niya ng 2 ornaments para makausad, isang bagay na ikinagulat ni Lin Tianhao at Li Zhu, dahil tila ginawa silang panghatak lang ng tagumpay. Naglakad na pauna si Ching-er, at mabilis silang pinapasunod. Habang sinusundan siya, napag-isip-isip ni Lin Tianhao at Li Zhu ang bago nilang kalagayan bilang tatlong magkakampi. Napansin ni Lin Tianhao na wala ng ibang karapat-dapat na kandidato sa paligid, kaya pinayuhan ng grupo na mag-ingat at umatras kung kinakailangan. Pagpasok nila sa dungeon, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang nyebeng lugar. Inobserbahan ni Lin Tianhao, Li Zhu, at Ching-er ang malamig na kapaligiran at napansin ni Lin Tianhao na hindi gumagana ang kanyang cold protection gear. Naalala naman ni Li Zhu na kaya niyang mag-cast ng aura of cold resistance, kaya't agad siyang tumugtog ng harp na lumilikha ng mahiwagang aura sa paligid. Sinabi ni Ching-er na kahit papaano ay may silbi rin ito, kaya nagpatuloy sila upang mas mapabilis ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sa gitna ng nagyayalong daanan, may isang nilalang ang palihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Lin Tianhao ay nagsimulang maghanda sakaling may bantang paparating. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan ang lobo at dahan daw ang naglakad papunta kina Lin Tianhao, Li Zhu, at Ching-er. Ang halimaw na ito ay kilala bilang Cold Valley Abyss, Rotom Wild Wolf. Isa itong level 1 na nilalang na may HP 400, Attack 21, Agility 200, Defense 1. Taglay nito ang mga kakayahang Plague Spread at Weakening Howl, na parehong mapanganib kahit mababa ang defense nito. Ang nilalang na ito ay inilarawan bilang isang trapped spirit in a broken body, wandering the Cold Valley Abyss. Mayroon itong normal grade, kaya't bagamat hindi ito kabilang sa mga high tier na halimaw, taglay pa rin ito ang kakaibang panganib, lalo na dahil sa kakaibang kombinasyon ng sirang katawan at naligaw na espiritu na patuloy na gumagala sa nagyayelong lambak. Sa kabilang banda, nakita ni Lin Tianhao, Li Zhu, at Ching-er ang isang mababang antas ng halimaw sa Cold Valley. Nakita ito ni Ching-er bilang isang perpektong pagkakataon upang magsanay. Bigla siyang nagbago ng anyo, kalahating hayop, gamit ang kapangyarihan ng mga druida. Nabigla si Lin Tianhao sa pagbabagong anyo ni Ching-er, na pagtatanto niyang ganito pala ang pagbabagong anyo ng isang babaeng druid. Pagkatapos noon, hindi na nagdalawang isip si Ching-er at mabilis itong tumakbo palapit sa lubo. Sabay malakas itong tumalon upang atakihin ito sa itaas. I got so much more.